Morning. Ayan, morning po. Praise the Lord. Good morning. Sa po kayo. Morning, guys. Nalagoy pa ito. Morning po. Ito, magkagawa ko.
Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Are you happy this morning? Amen. 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 It's great to be in the house of the Lord this morning. Amen. Kung kayo masaya tayo magsilayo, kunin niyo pa sa mga sanggo po sa page 250. Blessed be the name. 150 po sa ating sanggo po. Blessed be the name. All praise to Him, ready, sing. All praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might redeem us now. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the second surround. His name above all nations stand, exalted more and more. Our God the Father's own right hand, where angels hosts us reverse now. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Turns us now. Redeemer, Savior, friend of man, conserved by the fold, thou hast divine salvation's plan, where thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdom conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Kunin po natin ang ating mga Bibles po sa Proverbs chapter 31. Amen. This is the last day for the month of May. Proverbs chapter 31 po. 31 po. Sorry. Sorry. Amen. Nandiyan na po ba natin? Amen? Amen. Kung po sa verse 1, tayo po sa verse 2, hanggang umabot po tayo sa verse 31 po. Amen. Verse 1, the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Verse 2, What my son, and what the son of my womb, and what the son of my vows. give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings to envy, it is not for kings to decline, nor for princes to win. Amen. Basahin po natin ang sabay-sabay. Amen. Verse 5, lest they drink and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. He is strong in the enemies, his reign is perish, why man is those which have hearts. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the dumb, and the chorus also the son of my appointed. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Who can abide the virtuous woman, for her heart is far from The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do it good, and he will put the days of her life. She seeketh wood and flax, and worketh willingly with her hands.
She is like bread and fish, bringeth forth fruit for her. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth the field and buyeth it, with the fruit of her hands, planted a vineyard. Yes, verse 17, she girded her loins with strength, and strengthened her arms. She layeth her hands to the spindle, her hands hold the distaff. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. Her husband is known in the gates when he is seated among the elders of the land. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Then verse 31 ready give her of the fruit of her hands, and let her own work praise her in the kings. Praise, amen. Praise the Lord. Ang tema po nitong Proverbs mga kapatid, 31, ito po yung tinatawag na the virtuous woman. Ang isang mapitagang babae. At tinuturo dyan mga kapatid yung klase ng babae na dapat, ng mga kababaihan na dapat na meron po tayo kapatid. Amen. Nasabi ng verse 30, sign natin verse 30, read. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. You see that? Sabi ng Bible, ang kapor ay mapanlin lang. At ang kagandahan, sabi ng Bible, ay walang halaga. Sabi ng Bible, vain. Ngunit ang babae na may takot sa Panginoon, sabi ng Bible, siya'y pupurihin. Amen? Kasi babae, nakakapanlin lang ang kagandahan niya yun, di ba ba, amen? Oo. Lalo na ngayon, sa panahon natin yan, dami ng filter. Diba? Kaya may tinatawag na reality versus expectation. Amen? Magugulat ka na lang, magugulatan ka na lang. Amen? Nasabi ng Bible, but a woman that feareth the Lord. Ngunit ang babae na mayroong takot sa Panginoon, sabi ng Bible, siya'y pupurihin. Amen? Yan po yung klase, kapatid. Ang dapat ng kababaihan na meron po tayo, kapatid. Amen? Oo, na tayo po ay magkaroon ng kapit-kapitalan na mga kababaihan, especially mga kadalagahan natin, mga kapatid. Okay, that they shall be taught, mga kapatid, in accordingly from the Word of God. Amen? Are you happy this morning? Amen? Ngayon po ay huling araw ng Mayo, kapatid. Amen? May 31 na. Maya kagabi, inulan na tayo. Praise the Lord for the rain. Amen? Natiligan ng mga halaman at mga pananim ng mga magsasaka. Amen? And that's a blessing, mga kapatid. Praise the Lord. Kagabi siya umulan, hindi po ngayon. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Meron po tayong mga first time po, ma-assist lang po sila po at ma-share lang po saglit at madil po sila. Makita po yung ating po mga may tag po ay makausap lang po muna saglit po. Okay? Tayo muna po yung basahin na po natin ang ating text. Sige po, ma-assist na po yung ating po mga bisita. Sila po ay ma-follow up po ang kanilang salvation at madil into water baptism. Tayo po idadako sa ating lesson, 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18. Sa unang Timoteo, sa aklat ng unang Timoteo, basahin po natin. Si Kuya, kausap niyo po si Kuya. Assist nyo lang po kasi hindi po siya nakakakita si Kuya Marshall ba? Tama? Assist lang po. Marshall, si Kuya Marshall po. Assist lang po. Ma-share po ngayong umaga. Alam lang po. 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18. Are you there? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Basa. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Sabi ng Bible, that the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word of doctrine. Ito pong elder po dito, kapatid, hindi po ito nakakatanda.
Hindi po yung elderly citizen, mga kapatid. Amen? Kapag mababasa niyo po yung mula sa Bible, mga kapatid, especially po sa New Testament, mga kapatid, yung elder po yan yung pastor. Amen? Kaya makikita po natin yan. Last week, ay ating pong nasimulan ang ating lesson about decision making. Decision making. So, ang ating lesson last week, anong title? Decision making, our right relationship with God. Okay? Kung yung may tama tayong relasyon sa Diyos, kapatid, tama decision natin. Amen? At ngayong umaga naman, kapatid, ang ating pag-aral, give the man of God a double honor. Give the man of God a double honor. Tayo po naman, nalangin namang Diyos naming nasa langit, Panginoon. Salamat po ngayong umaga sa blessing. Thank you, Lord, sa inyo pong pagkakalob ng ulan kagabi po, Panginoon, sa iba't ibang lugar. At ito po din nagbigay po, Panginoon Ama, ng dilig sa mga halaman, lalo tigit sa mga pananim ng mga magsasaka po, Panginoon. Salamat po na ngayong umagay, maliwalas ang panahon na pinagkalad niyo po. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat sa banyo pong mga anak, sa mga maaga, on time po, Panginoon, na narito sa bahay-sambahan. At even before the time, sila po ay narito na po. Sa mga bisita po namin ngayong umaga po, Panginoon, salamat po, Ama, na sila po ay nagpaunlak sa paanyaya, sila ay nakarating. I-bless niyo po, Panginoon, na may bahagi po sa kanila ang simpleng parang Diyos ng kaligtasan po, Panginoon. Tanggapin kayo bilang sariling tagapagligtas. Ganun din po ay sila magdesisyon na sumunod sa inyo sa tubig bautismo. I-bless niyo po aming pong lesson. Bigyan po ng wisdom naman niyo pong lingkod, karunungan, at ganun po at pangunawa sa bawat isa. Ang mga anak niyo po ay nasa daan pa, patungo sa bahay-sambahan. Palayan niyo po sila at ingatan, makasama po, Panginoon, sa pagpanambahan sa araw na ito. Muli po, patawad sa pagkukulang, pagkakasala, mahal po namin kayo. Sa paglalaki, dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa. Okay? Tandaan natin, mga kapatid, meron na po yung lahat acts. Okay, may acts na po kayo lahat, mga kapatid. Yung ating pong lesson, worksheet, meron po kayo lahat. Amen? Amen? Eh, nandiyan po kayo, amen? Gising ba kayo, amen? Praise the Lord, amen? Alam ko, tulog na kayo, aga pa, okay? So, meron kayong acts para meron po kayong gabay sa ating lesson ngayong umaga. So, ang ating pag-aaral, mga kapatid, nasa Bible, amen? Tandaan niyo po, mga kapatid, sige po, magsimpa po na kayo, ika nga sa Ilocano. Okay, magsimpa-simpa muna kayo para at least attentive kayong makinig. Sino bang walang acts? Sino bang walang acts po sa inyo, acts? Meron na po kayo lahat? Yung ating po mga guests, pakibigyan po, meron na po kayo lahat? O, akin yan ha. Ayan, kasi Teresa pala. Okay, ito po, makinig po kayo, mga kapatid. Ang pag-aaral natin ay nasa Bible. Amen? Not because, hindi dahil ako po ang nakatayo na nagpapastor sa ituturo ko sa inyo ito, kapatid. Kundi ito po ay nasa Bible. Amen? Nasa salita po na Diyos. How I wish, meron po magtuturong iba sa akin, mga kapatid, dito eh. Okay? Pero wala pa naman may kakaya magturo. Kaya ako magtuturo sa inyo, mga kapatid. Amen? Kaya para alam po natin, mga kapatid, kung anong tinuturo ng salita po ng Diyos. Once again, as an introduction, wala pa po dyan sa inyo pong lesson, makinig muna po kayo, mga kapatid. The careful student of the Bible understands that when the elder or elders is used in the New Testament, tayo po ay maingat sa pag-aaral, mga kapatid, ng Biblia, nauunawaan natin, pag sinabi po doon sa New Testament, yung elder, mga kapatid, or elders, it is typically speaking of pastors. Kaya patungkol po ito sa pastor, kapatid. The text leaves no doubt that is the case, the verse above. Sabi ng Bible, that is rule well. Sabi ng Bible sa ating binasa sa verse 17. That rule well. Yung mga nangunguna sa inyo, sabi ng Bible, mga kapatid. And what else? Who labor well in the word and doctrine. Sa mga nagpapagal sa salita ng Diyos, sabi ng Bible, at mga katuruan. Under the inspiration of God, Paul wrote, the faithful pastors are worthy of double honor. You see, mga kapatid, sabi ng Bible, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Okay, double honor. Alam niyo po, mga honorable natin, mga politicians, di ba, amen? Bagamat sa kanila, hindi naman lahat honorable, di ba, amen? But they have honorable in their name, amen? Honorable contractor, amen? Honorable Sinatong, amen? Nakalagay po sa kanilang mga pangalan, mga kapatid, bagamat hindi honorable. Pero sabi ng Bible dito, mga kapatid, a man of God, the elder, the pastor, is worthy, sabi ng Bible, of double honor. Double honor. Magbibigay po tayo ng honor, mga kapatid, sa kanino man. Lalo sa mga nangunguna, mga kapatid, ay tama lang din naman yun, mga kapatid. Pero tandaan po natin, meron pong tinawag din naman ng Diyos na kanyang pastor na inilagay niya sa kanyang gawain. It is good to know
that mga active at mga faithful members of independent Baptist churches are highly supportive of their pastors and gladly submit to his God-given leadership role. Amen? However, anyone is susceptible. Okay? Ang sino man, mga kapatid, ay pwedeng mag-develop ng maling pag-uugali towards his or her pastor. Kasi bakit? Tao pa rin tayo. Amen? Amen? Anyone is susceptible, mga kapatid. Pero sabi ko nga po, mga kapatid, kung ang mga tao sa labas na wala pang pagkakilala sa salita po ng Diyos, ay maaring sila hindi gagalang sa pastor. Normal lang yun. Amen? Pero yung hindi normal, mga kapatid, yung mga tao sa simbahan. Amen? Yung mga nasa loob ng simbahan, yung mga kumilala na kay Kristo bilang tagapagligtas at hindi magbibigay ng galang. Amen? Ayun po, sabi ko nga po, mga bata natin, nandiyan po. Mga maliliit na mga bata, tinuturuan ng Bible. Tinuturuan silang gumalang sa mga magulang. Nasa Bible po yan, mga kapatid. Amen? Iyan po yung pang-apat na utos ng Diyos. Sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. You see that? Itinuturo sa kanila na igalang nila ang kanilang mga magulang. Ano bang uring magulang ang mayroon sila, kapatid? Kailangan nilang igalang. Mayroon po ilang mga bagay that are more harmful and dangerous to the local church than a wrong heart about the pastor, because unless corrected, it will eventually bring some degree of discord and division. Pag hindi po naiayos, mga kapatid, ang maling pag-uugali ng mga anak ng Diyos, especially mga members sa kanilang pastor, mga kapatid, it will what? Result to discord or division. Amen? Amen? Kaya mangyayari, mga kapatid, magkaroon po ng division. Kaya nga, part of what comprise, as God's people, we must decide to give our pastor due recognition based on his work, the church, and the Lord who called him. Yun po yung tatlong pointers natin ngayong umaga. Okay? Number 1 of our lesson. Okay? Number 1 of our lesson, the man of God is worthy of double honor because of his labor. Because of his labor, gawa ng kanyang pagpapagaan. Ano sabi ng Bible sa Hebrews 13:7? Buksan niyo po sa Hebrews chapter 13 verse 7. Hebrews chapter 13 verse 7. Ano sabi po ng Bible diyan? Are you there? Okay, ready? Basa. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Is that alalahanin nyo, yung mga nangunguna sa inyo, na kung saan na tinuturo sa inyo, sinasalita sa inyo ang mga salita ng Diyos, whose faith follow, sabi ng Bible, na kanilang pananampalataya ay nandoon na kanilang sinusunod, considering the end of their conversation, na kung saan i-consider natin, mga kapatid, yung katapusan, end of their conversation. Saan ba patutungo yung kanilang pamumuhay? Sila ba'y dapat sundin? Kaya pag sumunod ka ba sa pastor, mga kapatid, saan ka ba patutungo? Ikakaayos mo ba o kakasira mo? Ikakaayos mo natin, ikasisira natin. Okay? And number 1, because of his labor, what comprises? Wala pa po dyan, makinig muna kayo. What comprises the work of the pastor? Dito po ay laying of foundation. Para madali na tayo mamaya. Fill in the blanks na tayo lang mamaya. O, makinig muna kayo. Ano mo ba yung trabaho ng pastor? The pastor works as the elder. What does it mean, elder? Ruler. Siyang tagapanguna. Okay? Bishop. Kaya nga po yung bishop, mga kapatid, sa Bible, hindi po yan ay hierarchy. Ngayong pastor ka, maliit pa lang simbahan mo, pag maluwaki na bishop ka na, no? Parehas lang po yun, yung elder, pastor, bishop. Tandaan niyo po yan, amen? Bishop means overseer, tagamasid. Okay? Tagagabay, mga kapatid, sa mga anak po ng Diyos. Okay? Sa kongregasyon. And ano pa? And under shepherd leader. Tandaan po natin, our chief shepherd is none other than the Lord Jesus Christ. Amen? And the under shepherd, mga kapatid, hindi po underdog, ha? Hindi po underdog kasi hindi po aso yung pastor. Amen? Amen? Under shepherd, mga kapatid, yan po ay napailalim sa ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya sa simbahan ng isang independent Baptist, mga kapatid, wala po yung hierarchy. Wala po tayong monsignor, wala po tayong wala. Dalawa lang yan, mga kapatid. The chief shepherd, the Lord Jesus Christ, and the pastor. Amen? Yun lang po yun, mga kapatid. So, the pastor's works involve
sa mission, sa mga local na, mga may mission work. Kaya po, dito nga, meron tayong mga mission. Kaya magkakaroon tayo ng evangelistic meeting, mga kapatid, sa bawat area. He is to lead the church to follow God and His word in carrying out the church's paramount mission, the propagation of the gospel of Jesus Christ. Part of his multiple tasks in following the Lord's leadership in the care of the church includes trying to help all members to grow in Christ. One of the work of the pastor is trying to help the members to grow in Christ. Tandaan niyo po, the pastor has no power, mabaten, to grow you in Christ. But he is helping you to grow in Christ. Amen? Amen. Siya'y tumutulong sa inyo na lumago kayo sa Panginoon. Kaya tayo po'y tinuturuan ng mga salita po ng Diyos. Doing whatever is required to ensure that sound doctrine and practice are maintained, leading and bringing forth God-honoring services, overseeing business matters, and a whole myriad or countless of other duties. Since the responsibility of the pastor involves the mission and welfare of the local church, the members need to do everything the Bible and the Holy Spirit direct in order to help their pastor, including giving him a high degree of esteem and honor. Esteeming and honoring the pastor have to do with actively demonstrating great respect for his under-shepherd role, which inherently includes willingly submitting to his God-given leadership. Amen? Naunawain niyo po yun, amen? I hope so, amen? Letter A. Letter A ng ating lesson, mga kapatid. We must, sabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5:12. Punta natin 1 Thessalonians. Sabi ko, hindi ko ituturo ito, mga kapatid, dahil ako po ang tumatayong pastor po ninyo. Tinuturo ko ito sapagkat ito po yung nasa Bible, amen? Paralan niyo po, mga kapatid. Okay, ito, makinig po kayo. Okay niyo po, basahin niyo yan. Respect is not demanded. Respect is earned. Amen? Respect is not demanded. O, respeto mo ako. Okay? Ako pastor pa, respeto mo na ako, mga kapatid. Okay? But it is earned, mga kapatid. Because sabi nga ng ating unang binasa, mga kapatid, because of his labor. Amen? Gawa ng kanyang pagpapagal. Sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, Brother E. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Letter A, we must esteem the man of God. We must esteem the man of God. Ibig sabihin ng esteem, iluluto mo ba yung pastor mo? Ano ba yan? Ilalaga mo ba yan? Esteem eh. Ilalaga mo yan, mga kapatid. It means to say, mga kapatid, we give respect, amen? Iligay natin ang respeto, mga kapatid, sa man of God na nilagay ng Panginoon. Number 2, or in your lesson, mga kapatid, number 2 ba yun? Saan ba na tayo? Letter A pa lang tayo, di ba? Wala pa yan, mga kapatid. The man of God deserves everybody's respect. Whenever he stands, he speaks and counsels us, we need to take him because he does it for our sake and for his God-given office. Amen? Amen. For his God-given office. Pag ang isang member po ba nagpa-counsel, is it for the benefit of the pastor? No. It is for the benefit of the members. Amen? Amen. At hindi po yan po pwedeng tatanggi ang pastor kasi bakit? Yan po yung kanyang office eh. Kaya yan po yung kanyang trabaho. Kaya sino man sa inyo, mga kapatid, tatawag sa akin at kayo po ay pupuntahan ko, mga kapatid, anumang oras. Oho, amen? At kayo po ay nagnanais, mga kapatid, na kayo po ay makausap, oho, at kayo po ay mayroon pong gustong ipagpipre, tatawagin niyo po ko. Sino dito tumawag sa akin na tinanggihan ko? Kayo ang ayaw eh, amen? Actually, wala kang tumatawag sa akin eh, amen? Ang ginatawag niyo, kapitbahay lang eh, amen? Pag may kailan, hindi niyo ako tinatawag, pag po problema, ako tatawagin niyo, amen? Hindi naman niya tatama yan. Pastor, may problema po, Pastor. Sige, puntahan niyo, bibalik tayo. Salamat kayo, may technology na, di ba? Pwede pang makakapag-pray through technology, right? Amen? Pwede pang makapag-admonish o makapagbigay ng encouragement, mga kapatid. Yung masaya na, di mo lang tinawag ang pastor. Tandaan niyo po, mga kapatid, when you include your pastor in your problem, include them also in your victory, amen? Amen. Sinasama mo sa problema, pero sa victory, wala na. Parang unfair naman yata yun. Naman niyo po, mga kapatid, amen? Kaya nga, when a member disrespects the man of God, tandaan po natin, he or she is in trouble with the Lord, for he is the man of God, amen? Sapagkat ang Diyos ang tumagal. Tandaan po natin, he may not be perfect and may never be right at all time. Wala pong pastor na perfect.
Dahil hindi po ako perfect, mga kapatid. Kahit pangalan ko pa perfect, hindi kailangan ako maging perfect. Amen? Okay? Ngunit tandaan po natin, siya pa rin ang tinawag ng Panginoon, God called man. Amen? He is still the God called man. Tinawag pa rin po siya ng Panginoon, mga kapatid. We need to esteem. Sabi ng Bible. Yan ang respeto. Pero may respeto sa tao, mga kapatid. Tapos sa pastor, hindi respeto. Salamat naman mga kapatid sa makita niyo mga tao minsan sa labas, hindi ko man lang sila kilala mga kapatid, pero dahil kilala na ako pastor, nakikibat, pastor, good morning po. Saan ko ba nakita? Ako ba siya nakilala sa labas? Sino po? Ganun lang ako. Hindi ako pwede magsuwit-suwit niya sa labas, pastor yun. Nakanawa niyo ba yung mga kapatid, di ba? Ngayon ba, magsuwit-suwit ako yung mga kapatid, ano ba yung pastor yun? Kaya we must esteem the man of God. And number 2, letter B. Okay, tuloy natin ang basa ulit. 1 Thessalonians chapter 5, verse... Ano binabasa natin? Chapter 5, verse 12. Ulit, ready, read. So now them is favor among you and are over you in the Lord and admonish you. Verse 13, and to esteem them very highly. Letter B. Letter B. Letter B. We must esteem the man of God very highly. Sabi ng Bible, very highly. Okay? Very highly, sabi po ng Bible. Ito po yung sasalita po ng Diyos. Christian ministers who preach the whole truth and labor in the word and doctrine are entitled to more than respect. And the Apostle Paul commands us to esteem them. Our pastor, the pastor that God has put us as to be our pastor, deserve the double honor as the Bible recorded, mga kapatid. A faithful minister deserves the product of his labor. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y nagsimula dito, hindi naman tayo ganito. 4 na taon na tayo sa biyaya ng Diyos, maglilima na. Amen? Pero hindi tayo nagsimulang ganito. Tandaan po natin po yan, mga kapatid. And you are the fruit, mga kapatid, of the labor that God has bestowed to the man of God. Amen? Amen? Ay po nga, mga kapatid. Sabi ko, kami po'y nagsisimula. Sabi ko, mga kapatid, talagang walang-wala naman kami talaga eh. Okay? Abiyaya po ng Panginoon na meron lang talaga kami pananampalataya sa Diyos. Pero sabi ko nga, ang provision ng Panginoon talaga ay nakakamangha. Ang provision ng Panginoon sa amin ay nakakamangha. Hapon, ng Wednesday, kami po yung nag-soul meeting dyan sa May Ugak Norte. Yan sa papunta diyan, sa papuntang San Gabriel. Yan sa malapit sa may SM, mga kapatid. Tinuro ko sa mga soul winners yung bahay na isang araw na soul winning ko. 2022, bago ko pa lang, 4 pa lang kami nagsisoul winning. Ang aking pong mag-anak, ang aking may bahay, ang aking pong mga 2 anak. Pero nakatok po yung bahay po na yung kapatid, matanda, na babae, sabi saan po yung mister nyo, nasa loob, may sakit, sabi ko, punta rin natin. Pero ahiya siya, ayaw niya. Pero na-sharean ko yung matandang babae. Pero na-sharean ko na pagkatapos ko na-sharean siya, tumanggap, sabihan ng Panginoon. Sabi niya, ano po kayo, Pastor? Ako po dito sa Christian Bible Baptist sa Church to Gegro City Outreach. Kami po yung missionary from San Pedro, Laguna. Ang missionary kayo, alam niyo, mayroon din akong pamangkin na missionary from Batangas, pero ngayon yun, nasa Canada siya. Ganun po ba? Ano po pangalan? Ganun po yung pangalan, kapatid. So, sinners ko sa Facebook. Okay? Tapos, minessage ko, ipinost ko yung picture sa kanya. Sabi ko, Pastor, sabi ko, na-sharean ko po ang tingnan niyo po nandito sa Tibigal. Salamat sa pain siya tumanggap sa Panginoon. Kaya sabi niya, wow, praise the Lord, matagal po nang ipinag-pray na meron pong makapag-share sa kanila. Sabi niya, po dito sa Canada, ang hirap po ng gawain. Okay, ang hirap po makapag-win, ang hirap po, ang tao po ay kumilala sa Panginoon, sabi niya. Kaya sabi niya, I will pray for your vision there in Tuguegarao City. Sabi niya, alam niyo po, talaga sa isang araw, sabi niya, Pastor, pari po ba malaman po ang contact number po ninyo, address niyo po dyan, at pangalan niyo po. Ako po'y magpapadala ng kaunti, sabi niya. Kaunting tulong po sa gawain ko dyan. Pero kung bira kaunti, alam mo naman yung kaunti, amen? Ang bira mamaya, mapatid, nag-ring yung cellphone ko, at nakita ko, isinend niya, mapatid, 5,000 pesos. Nagpadala ng 5,000 pesos, hindi ko kakilala. Mga kapatid. Eh po ba, kapatid? Amen? Sabi ko, sana meron ulit kaunti, amen? Kaya yung ganun ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, na kayo po ay idinagdag ng Panginoon sa simbahan. Amen? Na nakakatuwang na ngayon sa gawain ng Diyos. Amen? Amen? Ayan, sabi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan po natin, ang provision ng Panginoon, maging ang aming po pangangailangan ng aking pong pamilya, mga kapatid, ay hindi lang sa loob eh. Okay? Talagang, lalo na nagsisimula kami talaga sa labas.
Eh, ilan lang naman kami noon. Ilan lang ang pamilya noon na nandito sa amin eh. Sina Soriano family, tapos napadagdagang Derek, San Andres. Okay? Ilan lang naman po ang pamilya noon. Yung mga kabataan na, mga bata, yan lang po meron kami noon, mga kapatid. Okay? Pero kami nagtuturo dyan sa EO, Executive Optical. Gagawa ng salamin. Pero binitawan ko na yun last year, kapatid, kasi hindi ko nakakaya ng schedule ko. Lalo nung nag-construction po tayo dito, nagpaalam po ako sa kanila. Sabi ko, ma'am, hindi ko na po kakayanin po magturo. Dahil nagtuturo pa ako sa Kabagan. Pero nagpaalam din ako, sabi ko, hindi ko na kakayanin ng oras ko kasi unang-una, ako na mamasahe. Di ba, amen? Wala na akong pagpukatan ng aking pong pamasahe, ng aking punta pa ako ng Kabagan, nagdadrive ako, nagdagasolina, nagsisimula pa kami ng gawain ako. Nagpaalam ako sa kanila. Okay? Dahil po dito sa SM, bagay, tuturo pa ako dyan. Pagdating ng December, mga kapatid, kakatuwa naman. At the end of December, at the end ng amin po kasi, nag-break sila ng Bible study kasi nag-busy sila. Kaya sabi nila, Pastor, ito po muna yung huli natin. Sa January na tayo ulit. Pero bago sila magpaalam, yung doktora ko nila doon, okay, minsan meron siyang prayer request. Pastor, ito po ang aking prayer request. Yung mister ko, yung mga anak ko. Tapos Merry Christmas po. May pag-ibig pa. Mamaya pag-open ko mga kapatid, 4,000 pesos. Sabi ko, malaki naman po ito. Hindi, para sa inyo po yung maliit na bagay po. Ma'am, baka meron pa kayo, dagdag na prayer request. Amen. Sabi ko, hindi ko kilala kapatid. Gawa lang siguro ng trabaho, siguro mawili sila. Kung hindi lang, gano'n talaga ang trabaho nila at ang kanilang mga, mga commitment sa tao. Ay siguro, madadala talaga sa Panginoon. Kasi yung magagawa nilang ganoon. And the next year, mga kapatid, hindi ako nakapunta ng December, the whole time of December, because we have our, the first Christmas cantata. We are busy on preparation Christmas cantata. Hindi ako halos nakapunta ng December sa kanila. Kaya hindi ako halos nakapunta ng December. Pero niyo po, minsan pupunta ako dyan sa SM Bagay. Napadaan kami doon. At nakita ko ng isang crew. Sabi niya, Pastor! Ay, hello, kumusta? Maya nakita ko lang ako ng doktora. Hinabol niya ako, kapatid. Hinabol ko, Pastor, hindi kayo pumunta dito. Ito po yung aking love gift. Hindi na ako pumunta, binigyan pa. Sana sabi ko, wala pa man team member na bumuhayin sa akin, sabi ko, Emma. Na hinabol man na ako nagbigay ng love gift, Emma. Pero mayroong mga ilan naman sa inyo sa praise the Lord. At salamat po, naging kabahagi kayo sa provision ng Panginoon sa aming pong buhay. Amen? Amen? Oo, kita mo yung mga kapatid. Wala po sa kanila yung mga bagay na gawin mo nila. Bakit? Hindi ako humingi. Hindi ako humingi sa kanila. Ako'y nasa Kabagan niya. Sabi ko, kung gumagastos may isang basong tubig ako binibigyan, nakuha ako, kung bugbabaw ng tubig ko. Minsan, sabi ko, tama ba itong aking ginagawa? Minsan, siyempre, napapaisip ka din. Wala akong pamasahe. Babalik pa ba ako dito next week? Kasi masabihin ko si Brother Dave, so Brad, magturo ko muna dun sa Juan. Available ito kasi nasa Kabagan siya. Punta mo na dun sa iyo sa Ble, magturo ka doon. Ayun na, nagturo si Brother Dave, so na-open naman sila lahat doon. Hindi ako. Mga kapatid, alam mo, hindi naman ako nag-i-expect. Alam mo, pag nagturo ka, kailangan mo ng tubig, yan. Salamat sa Panginoon sa mga binabible study ko, nag-offer ng tubig. I really need water, amen? Kaya nga ako, marami akong tubig, mga kapatid, nahanda po dyan. Talagang sabi ng Bible, hindi yan mawawalan ng kabulang isang basong tubig lang na binigay mo sa isang lingkod ng Panginoon, amen? Nilagyan mo pa ng lasa. Hindi lalo na, amen? Sabi ko, kailangan ko magbawan pala ng tubig dito, wala man lang kahit isang basong tubig, sabi ko. Pero praise the Lord, mga kapatid. Ang Diyos naman po ang nagpo-provide. Amen? We must be rejoicing also. We must be rejoicing whenever we see our pastor enjoying the fruit of his labors. Amen? Amen? Ako'y naniniwala, mga nauna dito, mga kapatid, siguro naman nagagalak kayo sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Yung sasakyan na nandiyan, mga kapatid, it's really a blessing of God. I don't expect it. Actually, mga kapatid, hindi nga sumagi sa isipan ko talaga kasi bakit? Hindi ko talaga expect na bibigyan tayo ng ganyan. Salamat sa Panginoon, si Nanay Marigol. Mag-asawa, si Tatay Ismael. Kasi gamit namin yung kulay yellow doon. Kung kaya yung buhatin po kayo, pinapalayas na po ng barangay. Akin po yun, yung kulay yellow po doon. Pinapaalis na po ng barangay kasi maglalagay po sila ng arapupo dyan. Pangit daw sa yata, amen? Pero we love that small vehicle. Galing kami ng San Pedro, yung sasakyan po namin. Marami po sa nakasakay doon, amen? Pakitaas nga yung mga nakasakay po doon sa Bumblebee ko. Amen.
Madami kayo nakasakay. Oh, kung ba ito? Amen. Oh, kita niyo, madami kayo mga nakasakay na nasigo. Amen. Yes, okay. Oo, madami yan mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon. Nakakapaggatid po ako mga kapatid sa Kabagan. Naranasan ko yan ng Bumblebee para maggatid po doon sa kanila. Mga kapatid, sa biyaya po ng Diyos. Amen. Oo. Kaya, ewan ko, naranasan ko maggatid sa isa Pyre. Pero nakasakay na. Atin pa? Oo, mabot sa Pyre. Ay, nakasakay pa rin si Tatay Edwin yan eh. 3 beses. Pero lagi po yung nasisiraan. Okay? Kahit maayos po yung driver, pero yung sasakyan nasisiraan, di ba? Oh, nasisiraan, gabi-gabi mga kapatid, natutulog po kami sa gasoline station ng aking pamilya kasi di na kami nakakauwi. Okay? Tutulog kami sa gasoline station at napuputukan kami ng gulo mga kapatid sa daan. But praise the Lord, iningatan kami, nakarating po kami dito. May isang araw si Nanay Marigold, dinagdag ng Panginoon sa simbahan. 2023, actually po yung mga kapatid yata. Di ba ba? Sabi niya, Pastor, sabi niya, meron kasi kaming sasakyan doon. Sabi niya, pwede niyong gamitin. Sabi niya, ay nakita ko kapatid Montero. Sabi ko, yung Montero ko ba? Hindi niyo ko. Kaya sa niya sasakyan, mga old Starex. Sabi ko na, kayo po. Sabi yan ng Panginoon, pinagkatiwala nila yung susi. Hanggang ngayon, susi nandyan pa. Kaya nagkatiwala na yung susi, pinaayos po natin mga kapatid para mas maayos. At sabi ko, kontento na ako doon. Sabi yan ng Diyos, at yung si Bumblebee, yan ang ginagamit ni Kian. Dalawa na yung pinagsusundo. Ginagamit ni Kian yung si Bumblebee. But praise the Lord mga kapatid, after a year, 2024, binigay sa atin po yung Grand Starex na yan. And I believe kayong nakaabot ng kalalagay natin, you will be rejoicing of what God is doing to us. Amen? Amen! Oo, you will be rejoicing sapagkat alam nyo kung saan tayo nagpasimula kapatid. Amen. Pupunta kami dyan mga kapatid sa Lagom, ay naputulan kami dyan na kable. Alam mo ba, marami sa inyo nagkakagayan, hindi po kayo mabot ng Lagom. Amen. 4 na taon kami ng Tugigaro pa lang kapatid, pero wala pa kami 1 taon, nakaabot kami ng Lagom para lang mag-share ng salita ng Diyos. Pandemic pa yun kapatid, pandemic pa. Pero naputulan kami ng kable, halos walang tao mga kapatid. Doon sa amin pong naputulan. Pero salamat, sabihan ng Panginoon, it is the Lord that deliver us. Ang Diyos ang nag-iingat sa amin. Kaya every time na kami po ilalabas, pupunta sa area, pupunta sa Abugadan para Bible study, pupunta sa Kabagan, magba-Bible study, pupunta sa Santo Niño, Cagayan, sa Fire, magba-Bible study. You know what, mga kapatid, nandun na kami pag-alala. Sabi ko, makakauwi pa ba kami? Salamat sa Panginoon, kapatid. Ngayon yan na po yung aming po sasakyan. Ang nag-aalala na yung mga nakasakay, man. Sila na ang nag-aalala. Hindi na ako. Sabi ko, kampante ako kapatid. Amen. Maayos na yung pinatrim natin. Sa biyaya ng Diyos. Amen. Pero tandaan natin kung babalik pa rin tayo doon kapatid. So be it. Amen. Amen. So be it mga kapatid. Kapagad bakit? Pinagdaanan natin yun. The thing is when the pastor or persons do not highly esteem the pastor, when people do not provide him with the proper respect through attitudes and action, his work is hindered, which is unprofitable to the church and to the entire cause of Christ. Let us pay careful attention to what Hebrews 13 verse 7 says, obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kaya ngayon mga inilagay ng Panginoon dito mga kapatid sa kanyang simbahan. Amen. As your preacher mga kapatid, ako po mga kapatid ay inilagay ng Panginoon dito to give account mga kapatid sa bawat isa sa inyo sa kapatid. Kaya nga, kung hindi ko kayo itinuruan ng tama mga kapatid, pananagutan ko. Amen. It is my pananagutan ko sa Diyos, mga kapatid. Pag hindi ko itinuro sa inyo kung ano sinasabi ng Bible, the whole counsel of God. Kaya nga, kahit masaktan ka, kapatid, basta tama, ituturo ko. Amen? Pero kung natutunan mo na yung tama at hindi mo ginawa, kapatid, ikaw naman nanagot sa Diyos. Ikaw naman nanagot sa Diyos. Amen? Ikaw naman nanagot sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, they do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. And that is unprofitable for you. Meron tayong mga kapatid, tayo po simula pa uwi kami galing sa mga Bible study. Praise the Lord mga kapatid. Pag may mga Bible study, di po ba, bira, dami mga pangkain niya. Naisip ko lang sana may matira. Amen. Para meron kaming take out, meron kaming pang umagahan pa. Tama mga kapatid. Hindi ako humihingi.
Pero minsan mga kapatid, ang iba sa inyo ay nagbabalot at minsan meron pang papipit. Amen? Sabi ko, Panginoon, salamat naman po. Hindi po namin nire-require yun mga kapatid. Hindi naman kami humingi eh. Okay, amen? Nahingi ba ako sa inyo? Meron ba ako hiningan sa inyo? Meron na ba ako inutanan sa inyo? Sige nga. Meron ko ba mga member dito na hiningan ko, inutanan ko? Pahutang naman, wala kaming pangkain. Meron ko bang sinabihan sa inyo, pag-pray nyo kami kasi wala kaming pangkain. Meron ko ba dito? Wala. Hindi ako nag-post sa Facebook. Pag-pray nyo ako sa Panginoon, wala kaming pangkain. No. Because my God is not the Facebook, my God is in heaven. Amen? Ang Diyos ko'y nasa langit. Pero ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang gumagawa, kapatid. Amen? Oo. Kaya salamat po sa Panginoon, mga kapatid, sa kanyang pagkilos. Sabi ng Bible, we must esteem the man of God. We must esteem the man of God very highly. And letter C, balikan natin ulit. Verse 13 ulit. 5:13 ng 1 Thessalonians. Ready read. And, nandiyan pa po ba kayo? Yung 1 Thessalonians 5:13. Ready read. And, to esteem them very highly in love. So, ano nawawala sa letter C? Love. Esteem them very highly in love. Hindi dahil napipilitan, kundi dahil sa pag-ibig. As men delight to serve those who they love, it necessarily follows that they should provide for them. Kayo mga magulang, iniibig niyo po mga anak, you provide for them. Amen? Amen. Kaya if you love, mga kapatid, you will provide, especially their necessities and even the rightful conveniences. Okay? Yung nararapat din naman ng convenience, mga kapatid. As the product of the labor of the man of God, it is just and necessary that we furnish the things that will make the pastor comfortable and feel secure. The genuine messenger of Christ are frequently destitute. Okay? The genuine messenger of Christ are frequently destitute. What does it mean destitute? Mahirap. Kaya po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ako po, bago ako nagsuko ng buhay, nasa secular job po ako. Nasa secular job po ako, trabaho po ako for more than 10 years sa secular job. Maayos naman yung aking trabaho sa biyaya ng Panginoon, makakabuhay naman ng isang pamilya. Pero pag dalawa, hindi na, amen? Kaya sa San Pedro, nasa Laguna po kami, mahirap po ang buhay doon, lahat bibilin mo. Ay mahirap, mamahal, mga kapatid, ang buhay po doon. Magre-renta ka ng bahay, lahat, bayad, at pagkain, lahat. Okay? Kaya yung kikitain mo talaga, mga kapatid, bihira naman na nagsusobra. Pero salamat sa araw, tinawag ako ng Panginoon. Ako'y tinawag ng Panginoon, kapatid, nagsuko ng buhay, wala pong sweldo. Tandaan niyo po yan. Pero iniwan ko ang aking trabaho. Meron kaming 2 anak at merong isang asawa. Amen? Okay? Nagsuko ng buhay sa biyaya po ng Panginoon. Kaya niyo po, mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, 7 years po kami full-time sa CBBC San Pedro, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Hindi kami pinagkulang ng Diyos. Pero bagamat meron yung pagkakataon na talagang susubukan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Kaya na kami po nag-aaral sa Bible School, full-time sa gawain. Wala pa akong source, kapatid. Wala na kaming source. Hindi kami nagtaka kasi baga ng full-time ka, dapat iwanan mo ang trabaho para focus ka, kapatid. Amen? Focus, mga kapatid. Hindi po ang Bible, hindi po wala pong part-time na manggagawa ng Panginoon. Dapat full-time. Amen? Amen? Kaya by good job, actually, mga kapatid. Ang ulit trabaho ko, ako'y naging manager ng Goldilocks SM Santa Rosa sa Laguna, mga kapatid. For 10 years, kabiyaya ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Andun po kami sa gawain ng Diyos, ang Diyos na po-provide. Amen? Ngayon si Kian, salamat po sa Panginoon, nandun na siya. Nag-aaral sa Bible School. At minsan, sasabihin niya sa akin, pag natatawagan ko namin siya, sabi niya, Pa, nagbigay sa akin si ganito. Sino? Paano yung ganito si ganyan? Hindi niya minsan alam. Hindi niya kilala. Si sister ganito. Sabi niya. Sinabi mo sa area captain nila. Opo. Bakit, mga kapatid? That's the fruits of the labor. Amen? Minsan, nag-aabot sa kanya din, mga kapatid. Na nagpo-provide ng kanyang pangangailangan habang nag-aaral siya sa Bible School. Amen? And that's great, mga kapatid. That's the fruit of our labor for the Lord, mga kapatid. Amen? Amen? Okay? Umabot din, mga kapatid, na talagang wala. Sabi ko nga po, kwento ko po sa inyo yan. Isang araw, kakain po kami. Sabi ni Kian, Pa, wala bang Milo? Sabi ko na, wala tubig na mainit na lang. Okay na yan. Alay, masakit yan sa amin. Sabi ko kami mag-asawa, dumaan kami sa hirap. Okay? Kami po ay, alam po namin, lahat ng klase ng buhay ng kahirapan, kapatid. Dumaan kami sa hirap. Okay?
Kapag misis ko kapatid, from a broken family, ako naman po kapatid, namanay tatay ko, 3 years old pa lang po ako. Nanay po namin na undergraduate naman sa high school, ang nagbuhay po sa amin. Biyaya po ng Diyos, kaya talagang gapang. Pero yung mga anak namin yun, sabi ko, hindi rin, may ilo lang, hindi ko provide. Pero sabi ko, anak, mag-pray ka sa Panginoon. Ang Diyos mag-provide niya. Kaya nagtuturo ako sa Sunday School sa San Pedro Mabate. Sa mga young couples, 29 below. Okay, na mga young couples. Ay pagkatapos ng Sunday School, Mabate, mamaya, merong tao na sumalubog sa akin sa labas, sabi, sir, sabi niya, meron kasi kami ngayong package sa company, sabi niya, ito po para po sa inyo. Pag-open ko, Milo. Pwede naman Ovaltine eh. Amen? Pwede naman Ovaltine, at least chocolate pa rin yun, tama, amen? Pero isakto Milo, amen? Ito mo yung pagkilos na Diyos. At actually, hindi lang Milo, may gatas pa, amen? May asukal pa, amen? Meron pang tinapay. Hindi pa. Tandaan natin mabutin, uunahin natin ang Diyos ang magpo-provide, amen? Uunahin natin, and you take care the man of God, and God will take care of you, amen? Alam niyo po yung taong yan nagbigay sa amin. Minsan, nakita po, Facebook, minsan nawawala sila. Actually yun, nasa Dax, nag-aamin sa akin yung tatay na yan, bigay sa akin. Napasandak siya sa piso, sa drug addiction. Especially yung pandemic. Driver mo siya, napasandak sa drug addiction. Pero nakabalik siya sa biyaya niya. Eh kung nandun kami last time, malalaki na yung anak nila. Alam pa anak nila, 5 na anak nila. Walang tigil sila nagkaanak. Taga-Cavite po sila kapatid. Pero nandun pa rin sila nagpapatuloy sa Panginoon, diba? Kaya sa biyaya po ng Diyos, 5 na anak nila. Ay makita ko yung mga anak nila, lalaki na. Dati maliliit na mga bata, sinasabi lang sa Sunday School namin mabudin. Pero ngayon, nandiyan na, talagang nakabihis na sila ng maayos. Pero itong isang tatay nito, isang araw kapatid, nalulung sa droga. Pero binago ng Panginoon, dinala niya ang kanyang pamilya sa Panginoon. Amen? Okay? You see that, mga kapatid? Amen? Meron pong produkto ang ating pagpapagal sa Panginoon. As minister of Christ, the pastor has proven his calling by his faith, labor, faithfulness, and God's mighty work. We are the evidence of God's reward to Him. Amen? Ay po ebidensya. Alam niyo po? Ako po'y nagsuko ng buhay 2015. Ako po'y nagsuko ng buhay 2015, nag-aral sa Bible College. At kami po'y sinend out po dito 2022. Kung hindi po ako tinawag ng Panginoon, kapatid, wala po ako dito ngayon. Amen? At wala din kayo dito ngayon. Amen? Naunawaan niyo po yun. Amen? Nasaan ka kaya ngayon? Yung mga tatay na nandito na dati may bisyo, parang meron pa rin hanggang ngayon. Amen? Nasaan ka ngayon, mga kapatid, sa oras po na ito? Okay? Kung walang man, mga kapatid, kung walang tao ang Diyos na kanyang tinawag para ilagay niya sa kanyang gawain, do we appreciate that? Amen? Minsan hindi natin nakita yun, di ba? Akala natin, sabi ko nga po last week, parang automatic lang na nangyari. No! There's a reason and there's a purpose. Amen? Na mayroong tinawag ang Panginoon, mga kapatid. We travel from San Pedro, going to Tuguegarao, mga kapatid. We don't know the place. We don't know. No one in this place, mga kapatid. No one nakikilala namin dito sa Tuguegarao. Even the whole part of Cagayan. Na kaming kakilala, kapatid, ni isa man. Kilang po ako, pero wala akong kakilalang kilang ko dito. Wala kaming kakilala. Kami lang 4 na magkakilalang kilang. Kaya nga yung mga anak namin, pag meron silang nawiwitnisan kilang, namamanga sila, ay kilang po kayo. Manghang-mangha sila. Kasi bakit? Meron silang nakilalang kilang. Eh nung nagsawa na sila, puro kilang na nakausap nila. Tayo naman pumunta ng simbahan, may mga kilang na yan. Kapilido lang, pero talagang hindi kami tukay, man. Yan po yung mga kapatid. Kasi mga kapatid, 21 hours ang aming travel mula San Pedro going here. During pandemic time with our little bumblebee. It took us 21 hours because of machine difficulties ng aming sasakyan. Kasamang 2 aming anak, mga kapatid. Nakasama po namin sa sasakyan. 12 years old po ito. Magto 12, 11 years old. Yung isa naman po ay 15 years old. Ikiya. That time. Pero sinukong namin, mga kapatid, ang lahat ng checkpoint. Kasi marami pang checkpoint noon. Alam niyo ba yung sasakyan ko 2015 pa ang huling rehistro noon? Wala nang rehistro yun, mga kapatid, na ginagamit namin. Sabi ko, ang rehistro ko na lang yung pananampalataya ko sa Diyos. Amen? Ako kami po yung harangan po kami, mga kapatid, sa checkpoint. At tatanungin kami ng aming papel, kapatid. Ay, bibigyan na namin yung sasakyan. Sige po, maglalakad na lang po kami.
Pero salamat mga kapatid, walang kumarang sa amin, amen? Face value lang, amen? Bawat checkpoint, sabi ko lang sa kanila, Sir! Pero, alam mo yung kapangyarihan ng Diyos, amen? Samantalang yung bawat sasakyan, pinapara mga kapatid, chine-check sila lahat mga kapatid. Yung aming karag-karag na sasakyan mga kapatid, nagbabiyahe, malayo mga kapatid. Pero, nasa luto pa sila, sir. Ano yan mga kapatid? It is God that works mga kapatid, amen? It is God mga kapatid that controls those who are in the checkpoint in order for us to get here and to figure out by the grace of God, amen? Kaya nakarating po kami dito. Kaya nga sabi ko, 4 years ago. Kung hindi ako tinawag po, 11 years ago, hindi ako tinawag ng Panginoon. And 4 years ago, kung hindi po kami sinend out po sa lugar po dito, kapatid, hindi tayo magkakakilala ngayon. Amen. At kung maging honest ka, kapatid, dito ka naligtas, hindi ka paligtas hanggang ngayon. Amen? Nangangapa ka sa katiliman ta hanggang ngayon, kapatid. Amen? Kaya nga, doon po nang gagaling po yun, mga kapatid. Minsan, akala po natin, ang dali natin ma-open sa pastor. Mga kapatid, bakit? Ang pastor ba hindi na-open? Amen? Pero kahit ma-open ng pastor, tatayo pa rin, mangangarap pa rin sa salita ng Diyos. Amen? Pero isa, mga member, ang sakit naman yun. Hindi na ako magsisimba. Paano sinabi ng pastor? Iba naman yan. Absent po na ako mag-preach. Mga kapatid, wala mo tayong simba kasi offended ako. Sasabihin ng mga guy, may praise the Lord! Hihira talaga. Saan ka ba lulugat? Diba? Natuwa pa eh. Number 2. Sabi ko, mabilis lang ito, ba't kumagal ulit? Pero mabilis na to, okay? The man of God is worthy of double honor because of his loyal stand for the church, mga kapatid. Because of his loyal stand for the church. God people should be 100% behind the man of God. Na dapat ang mga anak ng Diyos, mga batid, mga tao ng Diyos ay 100% behind the man of God. We should strive to be 100% behind the pastor. Okay? Ito tandaan po natin mga batid. If someone comes to us with complaints about the pastor, ngayon, ito kapatid, tandaan po natin, wala pong perfectong pastor, amen? Pwede naman makapanakit sa inyo kapatid ang pastor, amen? Sabi nyo nga, di ba, natangsit, di ba? Natangsit na mag-preach, amen? Pero kung mayroong lalapit sa inyo, kapatid, okay? May lalapit sa inyo, sino man, sasabihin sa inyo, alam mo, si pastor, talaga naman. Alam mo, sabi nyo, ay, wala akong karapatang mapakinggan po yan. Punta kayo kay pastor. Kanino pa ba kayo may concern? Sa akin po ba o kay pastor? Kay pastor, pastor ka pumunta. We should not entertain it, amen? Magdumi mabit, alam mo, si pastor natin o. Napansin ko natin o. Wow, amen. Hindi mo naman po sila, ano po kami nga tao ba na, ano kung hanap simpatya? Simpatya, kapatid. Alam mo, pag tama ka, hindi mo kailangan ng simpatya, amen? Kung alam mong tama ka, kapatid, makakatindig ka kahit mag-isa ka, amen? Hindi mo kailangan ng simpatya, amen? Ano kung alam mo, tama ka at mali ang pastor, lapit ka sa pastor. Pastor, parang mali tinuturo mo. Okay, saan po yung mali? Tingnan natin. Okay, saan naman ang batayan mo? Tingnan din natin anong batayan mo. Okay, kaya nga, you need to come to the pastor, mga kapatid. In fact, we should immediately tell him that we do not want to hear it. So we should advise him to take the matter to the pastor alone, not to anyone else. In fact, for the welfare of the church, Lord's Church, those who even smell the slightest stink of discord from anyone should be quick to report it to the pastor so that he can deal with the situation wisely. Ngayon, kung mangyayari, wala pa naman yata, amen? Amen? At wala naman ganun dito, amen? Pero halimbawa yung mangyari, meron kang naamoy na hindi maganda. Ay dapat agaran mo na. Amen? Habang hindi pa yan cancer, amen? Gaya, pag may sintomas na, pastor, parang meron po ako medyo narinig kay Brother Eric na sinasabi niya. Kasi sabi niya po, galing-galing niyo daw. Oo, mga kapatid. Para magkaroon po tayo ng healthy discussion, amen? Okay, alam niyo po si Pastor Ed, nangyari po yan maraming beses. Pero yung pinaka matindi sa kanya, mga kapatid, 1978 nagsimula yung mission sa San Pedro. 1978. You know what, mga kapatid? 1983, nagkaroon po mga kapatid ng mga tao na tumindig sa simbahan na gusto nilang policy ng pastor. Diba? Mga professional mga yun.
mga accountant, engineer po sila, mga kapatid, dawa ng professional sila. Alam, sabi nila kay Pastor, pauwi ka namin sa Bicol na nakapanyapa. Dahil ayaw nila leadership ni Pastor Ed. Kaya sabi ni Pastor, tumindig siya. Pag ang teacher ba ayaw, pag ang estudyante ba ayaw niya ang kanyang teacher, sino umalis yung teacher ba yung estudyante? Ayaw nila. Dahil ginawa nila, i-split nila yung church, mga kapatid, they plant discords and division, at nagtayo sila ng kanilang simbahan without authority. Pero binabayaan ni Pastor Ed. Kaya binabayaan nila, gawin nila kung yun po yung alaman nilang maputi. Pero isang araw, kapatid, after years, sila po ay nagkaroon po, mga kapatid, ng realization. Kaya nakarealize sila'y mali. Pumunta sila kay Pastor. Sabi ng Pastor, kung hindi kami ng tawag, mali kami. Babalik po na po kami. Gusto na namin bumalik. Okay, nag-apologize sila sa church, nag-apologize sila kay Pastor Ed, babalik na po kami. Pero sabi ni Pastor, hindi, sabi niya, doon na kayo, kasi nagtayo na kasi niya simbahan. I-organize ko yung church ninyo. Kaya bibigyan natin ng authority at doon na kayo. So in-organize niya, mga kapatid, yung church. Binigyan niya ng authority yung church, mga kapatid, from CPBC San Pedro, para meron siyang authority yung church, mga kapatid, na kanilang itinayo. Kaya po, mga kapatid, after few years ulit, nag-split ulit yung simbahan nilang yun, mga kapatid, man. Kasi bakit? Talaga naman, parang buhok lang. Buti yung buhok, may ends ng split, di ba, man? Yung simbahan, nag-split ulit. Kaya sabi niya, wisdom yan, buti, hindi na niya pinabalik. Nandoon sila, mga kapatid, man. Kaya kung there is slightest sting na ating pong naamoy na, ay dapat ay gwardiyahan natin, amen? For the welfare of the church, amen? We must all be on guard for each other, for each and every one of us, especially for our pastor, and our attitude towards his God-given office. Huwag naman natin gawing merienda, gawing ulam, kapatid ng pastor, amen? Nasa pagkina, ang going preaching kami na, ano? Ba si pastor? Inarinig mga bata. Inapaganda kayo lahat yung mga magulang. Alam niyo po, kayo mga magulang, nandito po kayo. Inapaganda sa inyo po mga anak. Tinuturo kayo sa Sunday School. Tuloy niyo po. Isa mga anak, may makita niyo, lalo pa yung mga magulang nito. Para lalayo ng mga anak ninyo. Isa ako inalapit sa kanila. Oo. Isa ako yun, bumabati sa kanila, mapatid ang mga bata. Sabi ng mga bata nito. Diba? Ay, may mga bago doon kanina. Kinakausap ko muna bago pumunta dito. Because I want these little children that really, they have that, yung malapit ang kanilang puso sa pastor, man? Amen? Si bakit? Yun yung dapat isang persona, mga kapatid, sa kanilang buhay, bukod sa mga magulang, na kanilang nalalapitan na malaya, amen? Amen? Okay? Kaya dapat kayo may turo din yun sa inyong mga anak. Ay, pastor natin yung anak, ha? Okay? Dapat turo natin na mag-umati, mga kapatid, amen? Okay, nakaupo doon. Salamat sa mga ilan. Bumabati sila. Pastor, good morning. Ray, mga ba? Pastor ako na para mga nakakapal na sa kanino. Pero ako nagbabati. Good morning. Ay, sorry ah. Natutulog ka pa yan. Kasi ang bata, turo na natin talaga ang paggalaw, mga kapatid. Amen? Okay na po ba kayo? Tama po ba? Letter B, God's people should be 100% behind the man of God and His programs. May programa po tayo, mga kapatid. Maging supportive po tayo sa programa na pinagkakalooban ng Panginoon para sa pastor. We should never talk ill of the programs and ways of our church. Huwag tayong magkwento ng mga kwentong anong tawag ito? Ill. Ano may ill? Ano yung ill? Di ba masarap yung pag-ihaw? Higad, hitong, ill. May programa din sa supportahan natin, kapatid. This is the program God given to the pastor, to the man of God, for the growth of the member. Amen? In order for upang ikaw ay magkaroon ng avenue, kapatid, na mapabilang at ikaw ay mag-involve. Il. Double I. Double L. Okay. Talk ill. Bad, mga kapatid. Huwag tayo magsalita na hindi maganda. Dapat tayo po maging supported, mga kapatid. Amen? And salamat sa Panginoon. Yung mga kahapon, nandiyan yung mga frontliners. So yung mga program for this June, sinabi ko na po sa kanila. Okay? Yun ang pag-usapan namin. Meron mga iba, may suggestion sila. Di maganda na pag-uusapan. Okay, Pastor, dito na lang po. Okay, sige. Okay? Gagawin natin. Ngayon, pinost ko na kayo, mga kapatid, yung ating program ngayong June. Busy po tayo for the whole month of June. Saan ka doon, kapatid? Ngayon, kung sa lahat ng programa natin doon, wala ka man ng kinabilangan at wala ka man ng sinalihan, kapatid. Ano na lang sasalihan mo?
Pag lahat ng ayuda, napila ka, amen? Kahit hindi ka naman kabilang, amen? May ayuda ng mga PWD, naging PWD ka nga. Ay, nung nakuha na yung bigas ka ba yan, pizza mo na lang ay. Kumaling agad eh. Pipili-pili eh. Yan, mga kapatid. Sa gawain ng Panginoon, naiwas tayo. Kaya marami po tayong programa, kapatid, para sa ating ikatututo, mga kapatid. Amen? Ay, ang dami kong gustong gawin, kapatid. Ay, kulang na talaga ng kasangkapan din. Kulang ng instrumento. Kulang ng katuwang. Ay, gusto ko pa nga mag-disciple ulit, mga kapatid, magturo. At sabi ko, ano ko kayo gagawin ulit yun, sabi ko. Sabi ko ngayon June, sisimulan, mga kapatid. Kaya nga, kung merong gawain na ibibigay sa iyo ng pastor, kapatid, hindi para mapagaan yung pastor, kundi para ang pastor meron pa siyang magagawang iba. Amen? Amen? Meron pa magagawang iba. How I wish, isang araw, mga kapatid, magkaroon tayo ng maayos talaga ng musician, na conductor, mga kapatid. Hindi ko na gagawin. Hindi na ako magputuro, mga kapatid, sa choir. Kasi naubusan ako ng boses eh. Yung boses na nga lang po na, naubos pa, amen? Eh? Pagdadagan nyo naman ang boses, amen? Okay? So, we must learn from the experience of those who murmured. Sa mga naging murmuring, ito po mga sakit ng mga Kristiyano, mabaten, mga murmuritis. May mga Kristiyano, ang sakit nila, murmuritis. Ay, mga murmuritis. May mga murmur. Marami nang sinabi sa pastor, amen? Okay. Pero salamat sa Panginoon, wala namang gano'n, amen? Parang meron niya pa. Hindi mag-ibig. Mag-ibig ka, parang hindi alata, amen? Ayo! Diba? At least maniwala mo na ko konti, mga kapatid. Okay? They were severely punished, especially during the Old Testament time, mga kapatid. Do you remember, mga kapatid? Si Miriam, do you remember Korah, mga kapatid? Mapantindi na during the Old Testament, pinapatay talaga agad ng Diyos eh, amen? And sabi nila, ay lagi na ba si Aaron? Lagi na ba si Moses ang kinakausap niyo? Bakit kami? Sige, hindi kayo, tingnan natin. Sino talagang pinili ng Diyos? Ito yun. Yung iba, mga kapatid, kinain agad ng lupa. Nabiyak yung lupa, kinain silang buong, kapatid. And thousands of them, kapatid. Patay agad. Amen? Okay? Kaya huwag na huwag mangyari sa atin, huwag mabiyak ang ating pong daanan ngayon. Amen? And lastly, number 3, the man of God is worthy of double honor because he is Lord, gawa ng kanyang Panginoon. The pastor is God-called man. God-called man. God-called man. Tinawag ng Panginoon ng pastor. To refuse to give the proper respect to God-called pastor is to disrespect the Lord Almighty Himself. Okay, first, refuse. The office of the pastor is not man-made, nor man gave it, but God ordained the sacred office. Ang Diyos ang nagkortina, kapatid, ng office ng isang pastor. Tingnan niyo po, sa Jeremiah 3:15. Jeremiah 3:15, ang sabi ng Bible sa Jeremiah 3:15, nandiyan po yan. Okay, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and sabi ng Bible, di ba? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pastor na siyang magpipid. Siyang magpapakain sa atin ng kaalaman at pangunawa. Amen? Eh sabi mo, mga bata dyan, mga kapatid, saan ba sila natutong magbasa ng Bible? Sa school ba? Kapatid, if you are honest enough, saan ka natutong magbasa ng Bible? Hindi ba dito sa church? Amen? Hindi ka naman natuto yun sa iyong trabaho eh. Hindi ka naman natuto yun sa school mo eh. Natuto ka dito sa simbahan. Amen? Sa mga itinuturo dito ang Bible. Eh sabi ng Bible, it is the Lord that will give you pastor. Eh tinuturo yan mga kapatid sa bagay. Handa po natin. Eh, hindi naman habang panahon nandito ako eh. O halimbawa mawawala ako. Amen? Sino nag-iminyak? Gusto na ako mawala ako. Okay. O siyempre mga kapatid, darating sa araw. O siyempre merong ilalagay ng Panginoon na pastor. Eh kung hindi na ituro sa inyo pag-respect ng pastor, isang araw merong tatayo. Do you give him proper respect? Amen? Natuhan natin yung kapatid. And sabi ng Bible, it is the Lord that will give pastor according to his heart, not according to his stomach, according to his heart. Amen? Ayon sa puso po ng Diyos. Kaya nga number B, the pastor is God-confirmed man. Lastly,
God confirmed, man. Kinumpirma ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang panawagan. God strengthens the calling of His man through the power of accomplishments. Through the power of accomplishments. He confirmed His calling through signs and wonders in the Old Testament as well as in the New Testament. But in our times, He confirms His man through the soul saved, changed, challenged, and being transformed life through His leadership. Amen? Kaya ito po mga kapatid, tandaan po natin, okay, ang ating pong ang resulta sa mga buhay ng tao na napapangaralan ng salita po ng Diyos, mga nababago ng buhay, mga patutuo, mga kapatid, amen? Yan po yung confirmation po ng Diyos ng panawagan ng pastor, amen? Na meron pong naliligtas, meron pong nababago ang buhay, mga kapatid, amen? At kayo pong nakapagpapatuto yan, kapatid, amen? Eh, nandito tayo sa biyaya po ng Panginoon, pinalipat tayo ng Diyos. Amen? Mula doon sa maliit na lugar, mga kapatid, inilipat tayo ng Diyos sa bagay. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagdadagdag through His man. Amen? And actually, it is not the place that is being blessed, it is the man that is blessed. Amen? Amen. Hindi ba yung lugar yung pinagpapala, kapatid? Ang pinagpapala ng Diyos, mga kapatid, the man of God. Amen? Amen. Through His leadership in order for the people of God to be blessed also. Kaya upang pagpalain din po mga kapatid ang mga anak ng Diyos. Praise God that He always confirms whom He called. May we all decide to have the right relationship with the man of God and giving Him double honor as the Scripture says. Kung anong sinabi po ng salita po ng Diyos, magbigay po tayo ng double honor. Amen? Amen. Nasa sa Bible po yan, turo po yan ng Bible mga kapatid. Pero hindi po sinasamba ang pastor, amen? Isa lang ang sinasamba natin ng Diyos, amen? Pag isang araw ang pastor ay sambahin na, kapatid, wala na yan sa Bible. Tandaan po natin yan, wala yan sa Bible. Okay? Kundi, gaya ng mga ibang katuruan niyo, mga kapatid, nasambahin na nila ang kanilang mga pinuno, kapatid. Iisa lang, mga kapatid, ang ating chief shepherd, none other than the Lord Jesus Christ. Amen? And God called men, mga kapatid, to lead us. Just like in the Bible, Moses is the God called man, mga kapatid. Amen? And then Joshua, the God called man. Amen? And then the prophets, and then the apostles. Amen? And in our times, mga kapatid, the pastors. Amen? Sinabi yan ng salita po ng Diyos. Salamat sa Panginoon, maputid. It takes decision to give respect to the man of God. Amen? Yan po yung personal na decision natin, maputid. Pero ikaw ay makapanghawa sa iba. Maputid. Amen? Salamat po sa mga. May question po kaya? Any question? Salamat po sa ating mga bisita. Praise the Lord. Si Kuya Marcial. Amen? Bagamat siya po ay walang paningin. Ngayon, binigyan ng paningin ng Diyos. Amen? Ang kanyang kaligtasan ay praise the Lord na siya po ay nagdesisyon na susunod sa tubig bautismo. Amen? And those are fruits, mga kapatid. Amen? Those are fruits of our labor. Ay, salamat po sa Diyos. May question po kayo? Sino may question? May question po kayo? Ayan, isang tatay, si Kuya Raya. Praise the Lord. Isang bisita rin po natin. Praise the Lord. Mga tatay rin po si Kuya Marcel, di po ba? Okay. Bayo po ng ating pong kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. Okay, wala po kayong question? May question po kayo? May tanong? May tanong? May walang tanong, wala kong sagot, di ba? Mahirap kasi masunod-sunod pag walang tanong. Sige po, tayo po tumayo, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po Ama sa blessing for the lesson of God. And truly, oh God, you teach your people, Lord, to give respect to the office of the pastor as you have given to your word po, Panginoon. At salamat po, Panginoon Ama, sa pribileyo na matawag sa inyo pong gawain na maglingkod po, Panginoon. We are all servants po, Panginoon. Wala pong mas mataas sa amin. Pare-parehas kaming iniligtas po, Panginoon, sa hatol ng kasalanan sa impyerno. Nagkamit lamang po, Panginoon, Ama, ng iyong pong biyaya. At dalangin po, Panginoon, ang dalawang ama ng tahanan ngayong umaga na susunod sa tubig bautismo. Pagpapalain niyo po sila po, Panginoon. I-bless niyo po ang break. I-bless niyo po ang may morning service. Forgive us our sins, cleanse our hearts, and all these things we pray in Jesus' name. Amen. Balik tayo ng 50, mga kapatid. 9:50, balik tayo. And then witness natin yung baptism. Witness natin yung dalawang baptism ngayong umaga. Jalikot.